Okay, so for the second part ng calculator techniques for DE or differential equation, ang i-discuss naman natin is kung paano kunin yung solution for first order differential equation. So, manually or yung normal method na ginagawa natin dati if hindi natin siya gagamitan ng calculator techniques, meron tayong different techniques or methods na ginagamit such as variable separable, depende dun sa given equation. Pwede rin natin siya gamitan ng homogeneous or if it's exact differential equation, gagamitin natin yung method for exact. If it's linear and if it is Bernoulli, kung pasok dun sa different criteria. So, medyo matrabaho yun and minsan yung solution sobrang haba, especially lalo na kapag nandun tayo sa homogeneous function. So, dito mas magandang gamitin yung calculator techniques. Huwag ka lang malilito sa pag-set ng values at pagka-calculate. Kasi minsan nalilimutan na yung value na ginamit mo kanina. Basically, nagkakaroon ng interchange. Nag-i-interchange yung different values. Kaya nagkakaroon ng mali dun sa paggamit ng Caltech for getting the solution of a first-order differential equation. Okay, so, pero hindi laging mas mabilis yung Caltech compare with the traditional method ng manual na pagsasolve. Kasi may mga instances na yung given problem is kaya mong isolve using yung pinakasimple variable separable. So pag nakita mo na variable separable siya tapos mas madali lang siyang isolve, so wag mo nang gamitan ng Caltech. No? Kasi minsan matagal pa eh. Lalo na kapag letter D pala yung tamang sagot. Okay? So for the calculator techniques, for solution of a first order differential equation, meron tayong two methods na pwedeng gamitin. So parehas natin i-discussan kung ano yung pinagkaiba at kung kailan mas madaling gamitin yung first dun sa second method. Dito sa mga examples. So ang pinagkaiba nito dun sa families of curves, dun sa first part ng calculator technique sa DE. So dun sa first part, ang given sa atin yung solution. Then we try to get the differential equation. Pagdating dito, ang hinahanap na natin is yung solution, ang given na sa atin, differential equation. So parang baliktad lang. No? Baliktad ng first part. Kasi dito ang given na sa atin is yung solution and then yung mga choices mo is then baliktad no. So dito ang choices mo is yung solution and then ang given is yung DE. Dun sa families of curves, ang given is yung solution and then ang choices DE or differential equation. Okay, so medyo reverse process lang nung first part. Okay, so mag-start agad tayo sa examples kasi mas madali siya maintindihan pag nag-example tayo. So dito we have a given differential equation, dy over dx equal to 2y over x. So ang first method or yung first method using calculator techniques to solve this is magsisimula ka dun sa choices. Okay, so magiging baliktad nung process na ginawa natin dun sa families of curves. So ang gagawin mo, maglelet ka ng value for x, halimbawa 0.1, and then yung c equals sa 1. Pero dun sa choices mo siya ilalagay. No, iisa-isahin mo ngayon yung choices. And then, kung alin yung mag-i-equal sa 1 dito sa given equation, yun yung tamang sagot. Halimbawa, letter A. So yung letter A, ang given equation, y squared equal to cx squared. So pwede nating ma-solve si y. So for letter A muna tayo. Pwede natin i-solve si y and then store natin sa A. And then yung y prime, store natin sa B. Okay? So using yung calculator natin, wait lang. Okay, so using our calculator, ito. So pwede natin muna i-solve si y. Since yung given equation natin is y squared equal to cx squared, pwede natin siyang equate as y equal to square root of cx squared. Okay? Then pwede natin i-solve si y.
So y is just the square root of c, which is 1, and then x squared, so alpha x squared. Then calc natin siya, if x is 1.1, so store natin to sa a. And then, solve natin yung first derivative ng letter A na choice. So shift square root of 1 multiplied by x squared. And then x is 0.1. So store to sa B. Okay. And then, meron na tayong value for y and y prime. Since yung topic na to is up to first derivative lang kasi first order DE. So hindi mo na kailangan ng second and third derivative dito. So, okay na yun, no? So, ang next na gagawin natin, i-equate natin yung given equation to 1. So, pwede natin siyang express katulad dito. Since yung dy over dx is equal to 2y over x. Yung dy over dx, that is also equal to y prime. So, 2y over x. So, pag gusto mo itong equate sa 1, this will now just be equal to x, y prime divided by 2y equal to 1. Okay? So, yung mga ginamit natin values kanina, 0.1, and then yung y prime na nakasave sa b, and then yung y na nakasave sa a, gagamitin natin siya para i-solve ito and i-check kung mag-i-equal siya dito sa 1. So, pag nag-equal siya sa 1, so basically, that will be your answer. Pag hindi, proceed ka sa letter B. Okay, so check natin. So, x is 0.1 multiply by y prime na nakastore sa letter B. Divide by 2y. So, yung y nakastore sa A. Press equal. So, 1 half. So, hindi siya equal sa 1. So, hindi yan yung sagot. Proceed ka sa letter B. So, uulitin mo ulit yung process ng pag-calculate ng y and y prime sa B. Okay? Okay, so ulitin natin, i-calculate ulit natin si y and y prime, pero hindi na ito yung equation. No? Okay? So, ang gagamitin na ngayon natin is for letter B. So, since naka-express na in terms of y yung B, so hindi mo na siya kailangang rewrite in terms of y. So, for letter B, yung y, save mo ulit sa A, yung y prime sa B, then same process. So, yung y, calculate lang natin using our calculator. So, letter B na tayo, no? So, cx squared, yung c is 1, x squared is 0.1, so alpha x squared. Calc, when x is 0.1, so i-store natin to sa A. Next, yung derivative, so shift derivative, so x squared when x is 0.1, store sa B. And then, gamit itong xy prime divide by 2y equal to 1, so isosolve ulit natin siya. Pero iba na yung magiging value mo ng y prime dito kasi letter B na to. So x mo is still is 0.1 multiply by y prime na naka-store sa B. So basically, kailangan mo lang i-update yung mga values na naka-store sa A and B. Then 2y, 2a. Press equal. Okay, so nakuha na natin. So nagawa na to. So pwede ito na yung sagot. No? Pero check pa rin natin yung C and D. Okay, so yung letter B, 1 na siya. At try natin yung C. So kunin natin yung value ng square root. So magiging itong square root ng cx. So, square root ng cx, yung c mo is 1. So alpha x na lang to. Calc when x is 0.1. So store sa A. So this will be your y. So this is for C na C. Letter C. Next, first derivative. So square root of x.
Okay, so proceed ulit tayo. So square root of x, so alpha x, oops, when x is 0.1, so press equal, so that will be your first derivative para kay letter C. Store sa B. And then calculate ulit kung mag-i-equal sa 1. So 0.1 x, yun yung x natin, multiply by letter B, yun yung y prime, divide by 2y, so 2a. Press equal, 0.25, so hindi 1, so hindi letter C. Next, D. So yung D, same process. So since x is 0.1, yung C is 1, so yung value ni x na 0.1, yun din yung magiging value ni y. So shift store na lang natin ito sa A. And then yung first derivative will be alpha x when x is 0.1. So 1 lang to. Store sa B. And then check natin kung magwa 1 din do. So x is 0.1 multiply by first derivative naka-store sa B. Divide by 2y. 2a. Press equal, 1/2. Okay, so hindi equal. So ang sagot, yung nag-1 lang, so that is letter B. Okay, so to use yung solution 2 or method 2 ng pag-calculate ng solution for this particular DE. So, ang kailangan lang nating gamitin is to get the first derivative ng mga choices and then compare it with the value of the first derivative dun sa given equation pag naglet tayo ng value sa x and y. So, ang unang gagawin mo is maglet ka ng value sa x and y. So, for instance, gawin natin sa x is 0.1, yung y 0.2. No? So using that 2 value, makakalculate natin kung ano yung equivalent ng dy over dx dito. So yung dy over dx, pwede mo siyang isolve yung value niya and then i-store natin to sa a. No? Okay? So after that, gagamitin mo yung formula ng first derivative ng function kapag it is implicitly written. Ito yung nandun din sa calculator techniques for differential calculus, which is yung first derivative o yung y prime is just equal to the partial derivative ng f as a function of x and y with respect to x negative divide by partial derivative of x with f with respect to with f of x and y with respect to y. So this will be your formula for the first derivative. So ito yung gagamitin nyo. No? So try natin tong given example. So alam na natin ang sagot dito is letter B. So, dapat yung makukuha mo ditong value, mag-i-equal yan dito sa nakastore sa A. Okay? So, let's start with in choice A. Pakita lang natin hindi talaga ito yung sagot. So, ang gagawin mo, gagamitin mo yung value na x and y na 0.1 and 0.2 dito sa formula na sinulat ko na partial derivative. So, yung given equation sa letter A is y squared equal to cx squared. Kailangan mo lang siyang i-convert or ilipat lahat ng x and y sa isang side ng equation. So, pwede natin siyang i-express as c equal to y squared over x squared. So, kailangan magkasama lahat na variable x and y sa right or sa left side ng equation. Then, naka-isolate yung constant. So, after that, gagamitin natin tong formula na to ng first derivative. So, gamitin natin si calcu. So, unang gagawin natin, solve muna natin yung value ng dy over dx, which is 2y over x. So, 2 alpha y, alpha y, divide by alpha x. So, calc, yung yung y natin is 0.2, yung x is 0.1. So, 4, i-store natin to sa A. Okay? Next. So, una natin kukunin
is itong nasa taas, itong numerator. Okay? So, para makuha yon, ang gagawin mo lang is, i-derivative mo yung given function with respect to x. So, ang mangyayari, ganito. So, shift derivative. So, i-type mo yung naka-equate sa c. So, alpha y squared divide by alpha x squared. So, since yung diniderivative natin to with respect to x, so yung x will be equal to the variable na sinat natin alpha x. Then press calc. Y is 0.2. X is 0.1. Press equal. So, may makukuha tayong negative 80. So, ito ngayon yung nasa taas ng formula. So, save na lang natin siya sa B. Okay, so ang kinukuha na ngayon natin is yung denominator, which is partial derivative ng function with respect to y. So, same process, pero mababaliktad lang yung mga variables. So, yung given natin again is y squared over x squared. So, yung y squared, since hindi tayo pwede mag-derivative in terms of y dito, gagawin lang natin siyang x raised to 2. And then yung x, na dun nasa baba na ito, x squared, gagawin na ngayon natin siyang m na raised to 2. So, ang nangyayari dito, yung x na nilagay ko sa calcu, yun yung y talaga, yung m yun yung x. So, ilelet ko dito na x is still alpha x. So, pag tinanong ako ngayon ng value for x, dapat ang ilalagay ko is kung ano yung value na sinet ko for y, which is 0.2. So, so dito, tinatanong ka x, and the value, so hindi na to 0.1, no? 0.2 kasi nga, nilet mo as x yung y talaga. So, 0.2. And then yung m, ito na yung bago nating x eh. So, that will be equal to 0.1. So, makukuha mo is 40. So, shift store sa ko yung store yung isa, sa C. Okay, so after that, pwede natin gamitin the formula ng y prime. So, that is negative b divided by c. Okay, so 2. Pero yung na-calculate natin na derivative ng given function is 4. So, hindi sila equal. So, malamang hindi sagot yung letter A. So, proceed ka kay B. So, uulitin mo ulit yung steps for letter B. So, ang gagawin mo, same process, yung letter B, express mo as C equal to y over x squared. And then, gagamitin mo ulit itong mga ginawa natin kanina. Okay? So, balik tayo sa calculus. So, hindi na natin kailangan i-calculate yung nakasave sa A kasi same lang naman yung given. So, ang unang gagawin mo na ulit dito, i-calculate mo yung numerator na partial derivative with respect to x. Shift, derivative, y, divide by x squared. So, ang x natin is x. So, calc. So, dito, ang y is 0.2. So, tama. Yung x natin, 0.1 ito. Kasi yung x na ginamit natin, yun talaga yung variable na x. So, makukuha natin negative 400 to store sa B. Okay, so after that, kunin natin yung denominator. So, dito mababaliktad ulit yung representation natin sa x and y. So, yung y na nasa letter B, magiging na siyang x. And then, yung x squared, magiging m squared. So, and then alpha x. So, calc x is, yun yung y, so 0.2. Yung m is 0.1, press equal. So, store sa C. Okay, tama ba? Na-store ko sa B. Ayan. Okay, then pwede natin gamitin yung derivative formula. Negative alpha b divide by c. Press equal. So, 4, pag kinumpare natin yan dun sa naka-store sa A, dapat equal sila. So, pag dinivide natin sila sa isa't isa, dapat magwa 1. Ayan yan. Okay, so 4 din kasi yun.
So basically, sagot dito is letter B. So medyo mahaba yung process, no? Pero mas okay siya lalo na if yung choices is magkakahalo yung x and y variable. Baga, hindi naka-isolate yung y sa x. Pero if naka-isolate yung y, naka-equate na sa y yung buong equation, mas magandang gamitin yung first solution or first method. Okay, so another example, katulad dito. So dito, mas ideal gamitin yung first method na sinosolve natin yung value ni y and y prime and then substitute dun sa given DE. Okay, so ang una natin pwedeng gawin dito, yung given DE, equate mo sa 1. Okay, so this is your given differential equation. And then, isolve natin yung mga y prime and yung y ng mga choices. So let's start with letter A. So sa letter A, pwede na agad nating i-calculate yung y. So that is negative 4x all over x cubed plus c. So yung c, let na lang natin as 1. Okay? Calc when x is 0.1. So makukuha natin negative 400 divided by 1001. So store natin to sa A. So this is your y. And then get the first derivative. So shift derivative negative 4x divided by x cubed plus 1. So if ang x is 0.1. So this will be your first derivative, store sa B. Okay, so using the two value, i-calculate natin yung given equation na naka-equate sa 1 kung mag-i-equal talaga siya sa 1. So y prime, yun yung naka-store sa B, divide by y squared, naka-store sa A, multiply by x cubed. So press equal, pag nag-equate to sa 1, yun yung sagot. So since hindi, proceed ka dun sa next choice, which is letter B. So same process, calculate mo muna si A. So we'll have negative 4 divide by x to the fourth plus c. So yung c, let natin lang natin as 1. Calc when x is 0.1, so we'll have this value store sa A. And then get the first derivative. So negative 4 divide by x to the fourth plus 1 when x is 0.1. Press equal. So ito yung first derivative, store sa B. Okay, and then check ulit natin yung given kung magwa 1. So alpha B divide by y squared. So alpha A squared times x cubed. Press equal. Yan. So nagwa na, no? So ang sagot mo dito will be letter B. So pwede ka na mag-stop. Or kung wala kang tiwala dun sa nakuha mo, di-solve mo ulit yung C and D. Okay? So, pero I think if nagwa na yan, so pwede yan na yung sagot. Okay? So sagot dito will be letter B. Okay, next. Okay, so dito, kung titingnan natin yung choices, magkakasama yung x and y. So katulad ng letter A, meron ka dong certain part na plus xy magkadikit. No? Mahirap i-isolate or equate to sa
y lang. And then since naka-equate na rin siya sa c, mas magandang gamitin dito yung method 2. Okay, so gagamitin natin dito yung method 2, which is kailangan lang natin yung formula na to, negative partial derivative ng function xy with respect to x divided by partial derivative ng function xy with respect to y. Okay, so yung given function is ito, no? 2x plus y minus 4 quantity dx plus x minus 2y plus 3 quantity dy equal to 0. So, kailangan lang natin siyang i-equate in terms of dy over dx. So, kailangan lang natin siya equate in terms of dy over dx. So, mangyayari x minus 2y plus 3 dy is equal to negative 2x plus y minus 4 dx. So, since kailangan natin ng dy over dx, so dy over dx is just negative 2x plus y minus 4 all over x minus 2y plus 3. No? Okay, so kailangan lang natin i-calculate kung ano yung value ng dy over dx na to using x is equal to 0.1 and y equal to 0.2. And then yung makukuha nating sagot ng dy over dx, i-store natin sa a. So after that, i-compare natin yung naka-store sa a dun sa makakalculate natin na y prime sa bawat choices. Okay, so let's start by calculating the dy over dx ng given equation. Okay, so in given equation, ito na-derive na natin. Ha? So that is negative 2x plus y minus 4 all over x minus 2y plus 3. So calc, when x is 0.1, y is 0.2, we'll have 4 over 3 na dy over dx store sa a. Okay, next. So after that, gagamitin na nga ito nating formula na nasa taas for each of the choices. So let's start with letter A. So since naka-equate na siya sa C, wala na tayong problema, wala na tayong gagawin derivation o equation. So diretso na tayo dito sa derivative. So i-type lang natin siya. Unahin natin kunin yung numerator. So partial derivative ng x squared minus 4x minus y squared plus xy with respect to x. So we'll get that using this alpha x squared minus 4x minus y squared plus xy. Okay, and then yung x is x. Calc, when x is 0.1, y is 0.2, we'll have negative 18 over 5. So, i-store natin to sa b. Okay, next. So, dun sa tinype natin, lahat ng x, papalitan natin ng y. So, lahat, tama, lahat ng x papalitan natin ng m, lahat ng y magiging x. So, itong x squared, magiging siyang m squared. Yung 4x, magiging m. Yung y, magiging na ngayon tong x. And then yung x na to, magiging m. Then yung y, magiging siyang x. Okay? And then same pa rin to. Pero yung ilalat mo na dyan na value, yung point to na. So calc m is 0.1 kasi siya yung x. Yung x natin siya na yung magiging 0.2 kasi siya na yung y. Press equal, store sa C. Okay? So after that, gamitin na natin yung formula sa taas. So that is negative b kasi ito yung partial derivative with respect to x
divided by partial derivative with respect to y na nakastore sa C. So, -12. I-compare natin dun sa nakuha natin na naka-store sa A. So, pwede natin siya i-divide, no? Kung magwa-1 yan, so equal sila. Okay, so hindi 1. So, hindi yan sagot. So, proceed ka ngayon sa B. Okay, so ulitin lang ulit natin yung process for letter B. So, x squared. So, mas mabilis to kapag pindot eh. Minus 4x minus y squared plus 3y plus xy. When x is x. So, calc. X is 0.1 na. Balik na ulit kasi tayo sa dati. Dating value ng x. Yung y, 0.2 pa rin yan. Press equal. Okay, so we have -18/5. I-store lang natin siya sa B. So after that, katulad ng ginawa natin kanina, lahat ng x magiging m. And lahat ng y magiging x. So ito magiging x. So itong x na to, magiging siyang m. Then itong y, magiging x. So calc, m is 0.1, tama. X is 0.2 na kasi binaliktad natin. Okay, so we have 27/10. Store siya sa C. Okay. Then use the formula. So negative b divide by c. So that is 4/3. Then divide natin dun sa nakuha natin kanina na a. So kung nag-1 ito, yun yung sagot. Yan. So nag-1 na. So basically, the answer here will be letter B. Okay, so pwede nyo i-try yung C and D. Kung magwa 1, kung hindi. So tama tayo na letter B ang tama sagot. Okay, so last example for solution for first order DE. Okay, so dito we have a given function, a given differential equation, dy is equal to x squared dx. And then determine the equation of y in terms of x as the curve passes through 1, 1. So, pwede mo itong isolve. Kung mapapansin nyo yung choices, wala na siyang mga arbitrary constant. Kasi this is ang hinahanap niya dito yung particular solution. Since may given siyang points, 1, 1. So, yung 1, 1 na to, this is yung value ng x and y dun sa solution. So, ang unang pwede mong gawin is i-check mo yung mga choices kung alin dyan yung magsasatisfy or mag-i-equate sa 0 pag pinalitan natin yung x and y ng 1, 1. Ibig sabihin, tama yun. Kasi yung solution daw, dadaan kasi dito sa 1, 1 na to. So, pag sinubstitute ko yung 1 and 1 dito sa x and y, sa A, sa B, C, and D, kung alin dyan yung magzi-0, yun yung sagot. So, pwedeng ganun yung gawin mo. Kaso may instances na hindi lang isa yung mag-i-equal sa 1. Pero kung isa lang, so yun na yung sagot. So, try natin yung A. X cubed plus y squared minus 3. Calc. X is 1, y is 1. So, -1. So, hindi ito. Next. Y cubed plus 2x plus 3. So, malamang hindi rin to. Okay, so 6. So, hindi. So, x cubed minus 3y
plus 2. Okay, so yung letter C nag-0. So pwedeng yun yung sagot kung yung letter D is hindi magsi-0. Kasi sabi ko nga kanina, pwedeng more than one yung mag-satisfy dun sa given point. So try natin yung letter D. Pag yung D hindi nag-0, ibig sabihin ang sagot C. Okay, so hindi nag-0, so basically ang sagot mo na dito is letter C. Okay? Pero if kung gagamitan mo to ng calculator techniques using derivative, pwede mo ulit gamitin yung isa dun sa dalawang method na diniscuss natin. Pero I think mas madali ito na. Kapag particular solution kasi, given na yung points eh. Sa-substitute mo lang dyan sa choices. Kung alin din yung magsasatisfy dun sa given equation, yun yung tamang sagot.